Magandang umaga sa inyong lahat, Grade 7. So, this is Sir Chester Albor. Bagaman na tayo ay nakararanas ng masamang panahon, hindi iyon hadlang para kayo ay matuto ngayong araw. So, I hope lahat ay nasa ligtas na kalagayan. Itong link na ito sa ating YouTube ay anytime pwede nyo itong ma-access. At siguraduhin lamang na kapag may mga tanong at mga problem, may kinalaman sa ating akademikong gawain, yamang tayo ngayon ay asynchronous, ay i-chat lamang ako. Okay? So bilang pagpapatuloy sa ating nakaraang aralin, tayo ay magtutungo na sa aralin number 2 na may pinamagatang sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. So I know na nakaraan sa aralin 1 na tutunan nyo at siguro na-memorize ninyo kung ano-ano yung mga bumubuo doon sa ating rehiyon dito sa Timog Silangang Asya. Partikular na yung dalawang hatian na tinatawag nating mainland Southeast Asia at saka yung insular Southeast Asia. Yung kaalaman na nalaman nyo may kinalaman sa heograpiya ng Timog Silangang Asya ay magagamit yung higit para dito sa pagpapatuloy natin nakaugnay na aralin. Dahil sa aralin to, mag-focus naman tayo sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Tayo bang mga Asyano? Tayo bang mga Pilipino? Saan tayo nanggaling? Yan yung isa sa mga tanong na sasagutin natin sa pagtatapos ng video ito. Okay? Sa pagtatapos ng aralin, ito ang mga inaasahang matututuhan ninyo o yung mga tinatawag nating learning objectives. Meron tayong tatlo. Ang una, nasusuri ang kalinangang Austronesiano sa pagbuo ng kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Pangalawa, natatalakay ang konsepto ng Austronesian at mainland origin hypothesis at island origin hypothesis ni Solheim. At pangatlo, napahahalagahan ang pinagmulang lahi ng mga Pilipino. So tayo ay tutungo na sa ating pinakaunang gawain para sa video ito at tatawagin natin itong Subukin Nation. Para sa panuto, isasaayos ang mga pinaghahalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagotang papel. So, inaanyayahan ko ang bawat isa na nakikinig at nanonood sa video ito na kunin ang inyong notebook, ilagay ang date ngayon, at kung ano man yung ipapagawa sa video ito, mangyari lamang na isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. Okay? Una, ito ang tawag sa isang pangkat ng mga tao sa Timog Silangang Asya, Oceania at Madagascar. Ano kaya ang tinutukoy ng ating jumble letters? Ang tamang sagot para dyan ay tinatawag nating Austronesian. Okay? Tama ba ang inyong mga sagot? Okay. Checkan kapag tama ang inyong sagot. Pangalawa, ito ay isang sub-region ng kontinenteng Asya. Ano kaya ang tinutukoy ng jumble letters na ito? Time's up. So, ang tamang sagot ay okay, Timog Silangang Asya. Remember, meron tayong, di bang, 5 na mga rehiyon sa ating Asya. Pangatlo, ito ay isang bansa na matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente ng Asya. Kilala rin ito bilang bansa na pinakamataas ang populasyon sa Asya. Ano bang bansa sa Asya ang may pinakamataas na bilang ng populasyon? So, ang tamang sagot natin ay China. Okay? Okay, nasa pang-apat na tayo. Nakakasabay po ba ang lahat? Right? Sorry, ito pala yung pang-apat natin. Ito ay bansa na nakalatag sa kanlurang Pacific at nasa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ano kayang bansa yung nasa pagitan ng Japan at ng Pilipinas? Actually, nasa pagitan rin ito ng China at ng Pilipinas. Okay, time's up. Ang tamang sagot ay alright, Taiwan. Next. Ito, alam na alam niyo to at sigurado ako masasagot ninyo. Ito ang bansa sa Timog Silangang Asya
na tinaguri ang may pinakamalaking arkipelago sa buong mundo. So, ano kaya ang may bansa dito sa Timog Silangan ang may pinakamalaking arkipelago sa buong mundo? Ang tamang sagot, walang iba kundi ang Indonesia. So remember, 'di ba, sa ating mga past nating aralin, ang Indonesia ay merong 17,508 na mga pulo, while ang Pilipinas naman ay merong 7,641. So at least matandaan ninyo yung mga ganong factual information natin, ano? Okay, dumako na tayo sa ating pinakapaksa at ito ay ang Austronesian at Choryang Mainland Origin Hypothesis. So bago tayo magsimula, talakayin muna natin ng maiksi kung ano ba yung mga ginagamit nating termino at dapat ma-familiarize natin ito para nang sa gayon sa pagpapatuloy ng ating discussion ay nakakasabay kayo at nauunawaan niyo yung ating tinatalakay. So pag sinabi nating hypothesis, so basically, ang hypothesis ay isang scientific term na ito ay kabilang dun sa proseso ng ating ginagawa hakbang kapag tayo ay may binubuong scientific observation. So, pag sinabing hypothesis, ito yung ating um, explanation or kaisipan na nagpapaliwanag sa isang phenomenon. Paano nga ba naganap yung isang bagay? Paano nga ba gumagana o nagpoproseso yung isang phenomenon? Sa konteksto ng ating tatalakayin ngayon, pag sinabi nating hypothesis, ito yung paliwanag ng mga sumusunod na eksperto may kinalaman sa kung paano nagsimula ang ating sibilisasyon. In short, um, pinapaliwanag nito kung paano nagsimula ang mga Pilipino, paano nagsimula ang mga Asyano, saan ito nagsimula, at kanino ito nanggaling. Okay? So, para maunawaan yan, kinakailangan natin malaman yung isa sa pinakamahalagang salita at termino na gagamitin natin throughout the discussion. At ito ay ang Austronesian. Ano nga ba ang tinatawag nating Austronesian? Ayon dito, ang pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng Austronesian ay tinatawag na Austronesian. Naninirahan sila sa gawing Timog Silangang Asya, Polynesia, at Oceania. Okay, so napakasimple lang, no? Ang Austronesian ay isang pamilya na may iisang wika. Okay? Sorry. May sila ay isang ah, pamilya na merong wikang Austronesian. At ang wikang Austronesian ay kalat dito sa Timog Silangang Asya, Polynesia, at Oceania. Paano nangyari yun? So tatandaan natin, mamaya ipapaliwanag kung ano nga ba yung naging dulot or epekto ng Austronesian sa ating mga lingwahe at kung paano nito naapektuhan yung ating kultura. Okay? Bago yan, alamin muna natin kung ano yung etymology nitong Austronesian. Ang Austronesian ay nanggaling sa dalawang salita. Ang una ay yung Latin na Austri na nangangahulugang south winds o timog. Okay? Timog na hangin o hangin nagmumula sa timog. At yung pangalawa niyang salita ay Greek na Nessos na nangangahulugang isla. Pag pinagsama natin yan, nangangahulugan yan na Southern Island. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing Austronesian, Southern Island. So, ano kaya yung pakinabang ng impormasyon na ito sa ating tatalakayin sa mga susunod pang slides? Di malalaman natin iyon. Meron tayong dapat malaman na teorya na ipinropose ng isang arkeologo na Australian na ang pangalan ay si Peter Bellwood. Again, everyone, can you say it? Peter Bellwood. Okay? Itong si Peter Bellwood ay isang dalubhasa sa mga pag-aaral ng populasyon sa Timog Silangang Asya at sa Pacific. Ipinaliwanag sa kanyang teorya ng Austronesian migration ang dahilan ng pagkakatulad sa kultura, wika, at pisikal na katangian ng mga bansa sa Asya. Okay, so yung Austronesian migration ay isang teorya na inilahad sa atin ni Peter Bellwood. Pag sinabi nating migration, syempre, ito ay proseso ng paglipat ng tirahan,
paglipat ng isang inhabitants dito sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ngayon, kanina pinag-usapan natin at sinabi na ang Austronesian ay isang pamilyang nagsasalita ng isang partikular na wika. Okay, isang malaking pamilyang nagsasalita ng isang partikular na wika na kung saan itong mga Austronesian na ito, according dito kay Peter Bellwood, ay naglakbay daw doon sa Timog Silangang Asya at sa ilang bahagi ng Pasipiko. At dahil daw sa paglilipatan na ito nangyari, ay doon kumalat yung ating kultura, wika, at pisikal na katangian ng mga bansa sa Asya. Nangangahulugan na ito na yung Austronesian, okay, yung Austronesian na ito ang mga ninuno ng mga Pilipino. Again, ang mga Austronesian ang mga ninuno ng mga Pilipino. So, ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Paano nangyari yon? Okay, so noong 2500 BCE, so approximately 5,000 years ago, no, ang mga Austronesian ay nakarating sa Pilipinas mula sa Taiwan or mula sa bansang Taiwan. Sa Timog China naman, ang orihinal na pinagmulan ng mga taong ito. At ang tawag dyan sa teoryang iyan ay Austronesian migration. So, saan nanggaling yung mga ninuno ng mga Pilipino na nakatira dito sa ngayon? Nanggaling yung lahi nila sa tinatawag nating Austronesian. At yung Austronesian na yon ay nanggaling, naglakbay mula doon sa Taiwan patungo dito sa Pilipinas. So, yun po ang pinapaliwanag sa atin ng Austronesian migration. Now, ilan sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayang ito ay yung imbensyon ng mga bangka. Okay, sa picture, sa larawan, may ikita nyo yung isang halimbawa na bangka na naipamana ng kasaysayan ito dahil sa Austronesian migration. Yung tinatawag nating koro-koro o yung karakoa sa tawag ng Espanyol. Ito yung sasakyang bangkang pandagat na pandigma ng mga dato o sultan. Okay? So, meron pang ilang mga klase ng gantong bangka na merong katig, dahil ito yung pinakaunang na imbento sa panahong ito, yung mga bangkang may katig. Meron pang isa, yung balangay. So, yung balangay ay isang bangka din na may katig na ang kanyang mast ay binubuo ng banig na ginagamit nila sa paglalayag. So, yun yung nagsisilbi nilang tela doon sa kanilang mga bangka, ano. At itong balangay na rin na to, ang naging tawag doon sa ating mga modernong barangay. Kung kaya't lahat ng mga nagma-migrate na mga tao, tinuturing nila na yung kanilang sasakyang pandagat o yung mga bangka ay parang mga barangay na may isang mga um, tawag dito, struktura ng pamahalaan na binubuo ng mga iba't ibang klase ng tao na nasa iisang komunidad. Okay? So next, meron daw dalawang teorya na pinagmulan ang Austronesians. So aalamin natin ngayon yung detalyadong paliwanag kung paano nga ba nangyari yung tinatawag na Austronesian migration. Sa puntong ito, meron lang tayong dalawang teorya. Pag sinabi naman nating teorya, ito yung mga kaisipan o mga turo o mga paliwanag sa isang phenomenon na merong malalim na ebidensya or matibay na ebidensya galing sa mga prominente at mga ekspertong tao sa kanilang mga field. Ang una na dyan ay ang tinatawag nating mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood. Siya pa rin yung nabanggit natin kanina, si Peter Bellwood. So binigyan diin na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China na naglakbay sa Taiwan, okay, at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. So basically, 'di ba meron tayong dalawang uri ng parte ng Timog Silangang Asya? Dito yung mainland Southeast Asia at saka yung insular Southeast Asia. So according dito kay Peter Bellwood, ang mga Austronesian ay nanggaling dun sa mga mainland. Ano ba yung mga mainland? 'Di ba andyan yung Thailand, andyan yung Myanmar, andyan yung Laos, okay? So,
andiyan yung China, magkakatabi silang mga bansa diyan. So, according kay Peter Bellwood, itong mga taong ito, yung mga Austronesian na ito, lumipat dito sa Taiwan at pagdating sa Taiwan, lumipat ng Pilipinas. At kung papansinin nyo sa picture, yan yung naging direksyon ng mga Austronesian. So, sila ay pumunta sa timog na bahagi ng kalupaan o ng karagatan sa Pasipiko. To the point na kung titingnan, umabot pa nga sila sa Africa o sa bandang Madagascar. At umabot rin sila sa Oceania, yung mga part dyan na katulad ng Micronesia at Polynesia. So nakita natin na yung direksyon magmula dun sa Hilaga patungong timog. Mula dun sa mainland patungong insular. So, yan yung tinatawag nating mainland origin hypothesis. Yung direksyon ang tatandaan ninyo ha. Yung direksyon mula dun sa mainland patungo sa insular na mga bansa sa Timog Silangang Asya. And remember, yung movie na Moana, so yung mga characters doon, usually sa mga island, yung tinatawag natin mga islander, kung papansinin nyo yung kanilang mga kasuotan at mga kultura, yung parang may pagkakahawig sa ating kulturang dito sa Pilipinas at maging sa mga karatig bansa dito sa Timog Silangan na parang tayo ay may kaparehas na kasuotan, mga nakabahag, may mga tato, may mga babaylan, meron silang mga dato or mga leaders sa mga kanilang chiefdom. Okay? So, iniisip ng ilan na isa sa mga dahilan kung bakit even sa Hawaii, ganun yung kanilang mga kultura or even sa Moana, ay dahil nga dito sa mainland origin hypothesis dahil nga naglakbay yung mga Austronesian mula doon sa Taiwan pababa patungo dito sa Timog Silangang Asya, patungo sa Madagascar, patungo sa Oceania hanggang makarating ng Hawaii. Kaya mayroong similarity yung ating mga kasuutan o yung mga kultura dun sa movie na dinedepict sa Moana. Okay? So anyway, dako naman tayo sa pangalawang uri ng teorya at ito yung tinatawag nating island origin hypothesis na ipinropose naman ni Wilhelm Solheim. So sinasabi ni Wilhelm Solheim na ang paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya ay nagsimula sa mga isla ng rehiyon mismo, partikular na sa Pilipinas at Indonesia at hindi mula sa mainland Southeast Asia. So, dito sa island origin, baliktad naman yung paniniwala nitong si Wilhelm Solheim doon kay Bellwood. Etong si Solheim, naniniwala siya na ang mga Austronesian ay nanggaling doon sa mga insular countries. Nanggaling daw siya sa Indonesia, nanggaling daw siya sa Pilipinas, papunta ng mainland Southeast Asia. So, okay. So, medyo may pagkakabaliktad sila ng direksyon doon sa naunang teorya. So, tinawag rin niya ito bilang ang Nusantao Trading and Communication Network Hypothesis. So, ang Nusantao, okay, please remember this, ang Nusantao ay hango sa mga salitang Austronesian na Nus, na nangangahulugang tao mula sa timog. At makatwiran nga rin yun dahil sabi niya nga, nagmula sa timog papuntang hilaga, yung migration nitong mga Austronesian. At tinawag itong communication network. Paano naging communication network to? Dahil yung ugnayan ng mga magkakalapit na mga bayan or mga chiefdom sa mga isla ang naging tulay para magkaroon sila ng ugnayan doon sa ibang mga lugar or ibang mga kalupaan o maging ibang mga bansa. So kapag halimbawa yung chiefdom na ito, particularly, ay naghanap ng asawa sa kabilang mga isla, so nagkakaroon ng communication network, nagkakaroon ng migration. Okay? So kung papansinin natin yung ating mapa dito, yan yung pinopropose na direksyon o mga ruta na dinaanan nitong mga Austronesian. So as you can see, nagmula siya sa Borneo, sa babang bahagi ng Borneo. Anyway, ang Borneo ay isang isla na pinaghahatian ng Indonesia, Malaysia at saka ng Brunei. So as you can see, yung mga Austronesian ayon dito sa island origin ay dumaan dito sa Wallace Line, patungong dumaan rin sila pakaliwa, dumaan sila ng Palawan sa Sulubasin
at dito sa South China Basin o yung mas kilala natin ngayon na West Philippine Sea patungo dito sa taas na bahagi or sa hilagang bahagi at andyan na nga yung mainland Southeast Asia. Okay? So, pangatlo na naman na kinakailangan natin malaman is yung terminong ito. Yung peopling of mainland Southeast Asia. Ano nga ba yung tinatawag na peopling of mainland Southeast Asia? Kaugnay pa rin ito ng ating pangalawang hypothesis, yung kay Wilhelm Solheim, na kung saan ang paglaganap ng tao sa Timog Silangang Asya ay sumasaklaw sa mga pattern ng migrasyon at paninirahan ng iba't ibang group ethnic sa buong kasaysayan. Ang rehiyong ito ay kinabibilangan ng mga bansang tulad ng Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, at Vietnam. So basically, sinasabi dito na habang nagpapatuloy yung migration ng Austronesian papunta dito sa mainland Southeast Asia, dumadami syempre yung tao sa mainland Southeast Asia. At yung pagdami na yun ay resulta ng pattern ng migrasyon. At habang nagkakaroon ng pattern ng migrasyon, nagkakaroon ng integration ng mga kultura. To the point na kinakailangan na nilang gumawa ng mga kaharian. At yung kaharian na yun ay naglalang ng mga tinatawag nating imperyo. At yung imperyo na yun, naging parte siya ng tinatawag ng peopling of mainland Southeast Asia. At hanggang doon na lang muna, no? Yung ating pag-aaral dahil ang mga kasunod na nito ay mga imperyo na nandoon sa mainland Southeast Asia. Pero bago tayo magtapos sa ating aralin, syempre kailangan nating subukin kung talagang kayo ba ay nakinig sa pamamagitan ng ating gagawing activity. Okay? Panuto, kompletuhin ang mga salita sa pahayag sa pamamagitan ng pagsagot sa mga patlang. So, ang gagawin ni teacher, may ipapakita ang mga sentence na mayroong mga blank. At yung mga blank na yon na missing, yun yung inyong pupunan. So again, kinakailangan, nakaready rin ang inyong mga notebooks at yung inyong mga pen para kayo ay makapagsagot kaagad. Alright, ready na ba kayong lahat? Kailangan ready kahit hindi ko kayo nakikita, talagang maging honest tayo sa ating isasagot. Okay, number 1. Ang pangkat ng mga taong gumagamit o nagsasalita ng Austronesian ay tinatawag na blank. So, post muna yung ating video para magkaroon ng time sa pagsagot. So, ang kasagutan sa number 1 ay ayan, Austronesian din. So, di ba napakadali lang, no? So, pag sinasabi natin Austronesian, ito ay isang particularly pamilya ng mga wika. Okay? Pamilya na nagsasalita ng wika. Ito yung Austronesian. Marami kasi mga nagsasabi or mga eksperto, syempre, na ang unang inhabitants ng Pilipinas ay mga Negritos. At kung susuriin natin sa iba't ibang mga sources, no, ang Negritos ay dumating sa Pilipinas 50,000 years ago. Sila ay dumaan doon sa tinatawag nating tulay na lupa. At yung tulay na lupa na yan yung nagdurugtong doon sa Palawan patungo doon sa Borneo. Yung Borneo na yan ay parte na ngayon ng Indonesia. At nung unang panahon, nung ang dagat ay hindi pa ganoon ah, kataas ang level, so merong dinaanan daw na tulay na lupa itong mga Negritos. Pero, sa pag-aaral na ito, ang pag-uusapan lang natin is yung Austronesian kasi ito yung kumbaga majority ng pinagmula ng ating lahi. Lalong-lalo na, kinonsider natin kanina yung mga teorya na pinropose ng mga archaeologists mismo na pinag-aralan talaga yung ating rehiyon dito sa Asia at yung ating pwesto dito sa Pasipiko. Okay? Maba na tayo doon, no? Number 2. Ayon sa arkeologong Australian na si Blanc, isang dalubhasa sa mga pag-aaral ng populasyon sa Timog Silangang Asya at sa Blanc. Okay, i-post muna yung video ito at bigyan ng sarili ng time para makapagsagot. So, ang tamang sagot sa number 2 and number 3 ay, okay, pag Australian archaeologist Peter Bellwood yan. At siya ay dalubhasa hindi lang sa Timog Silangang Asya kundi maging sa pag-aaral ng sa Pacific. Okay?
Number 4, ang mga Austronesian ang blank. Oh, sorry. Meron ng sagot kaagad dito, ano? So, sige, sagutin na lang natin siya. Ang mga Austronesian ang pinagmulan ng mga Pilipino. Ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ang ninuno ng lahat ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Okay? So, as you can see, yung tinutukoy nating wika kasi, meron kasi tayong tinatawag na 1,200 na mga wika na kabilang dito sa Austronesian na kung papansinin niyo yung mga lengguwahe ngayon ng mga bansa dito sa Timog Silangang Asya, meron silang similarity. For example, papa-assignment ko sa inyo, yung word na salamat. Ang salamat sa atin ay thank you. Pero yung salamat na sinasalita ng mga Indonesian, ng mga Malaysian, ay merong kahalintulad rin na translation sa atin. Pwede nyo i-search yan eh. Okay? So number 5 at panghuli, kilala rin ito, kilala rin ang theorem ito bilang number 5. May sagot na naman. Kaya hindi na natin matatry yung subukan. Okay? Island origin hypothesis na kung saan binigyan diin na nagmula ang mga Austronesian sa Timog China na naglakbay sa Taiwan at nagtungo sa Hilagang Pilipinas. Okay? So basically, para naging summary na lang siya ng ating mga tinalakay kanina. Yung island origin hypothesis meaning yung direction ng paglalakbay o pag-migrate ng mga Austronesian ay mula doon sa insular, mula doon sa kapuluan, patungo doon sa mainland. Okay? So ano man yung maging opinion natin, kung ano man yung paniniwalaan natin sa kung sino talaga, kung ano talaga ang tama, isa lang may hinuha natin, no? So, tayo ay naggaling sa iisang lahi. Okay? Tayo ay nanggaling sa iisang pangkat. At yun yung pangkat ng Austronesian. Okay? O, para naman sa ating last activity, pangalanan natin tong i-comment mo, ilagay sa comment section ng iyong pangalan at section. Pagkatapos, sagutin ang katanungan na ito. Paano ipinaliliwanag ng teorya ng Austronesian migration ang pinagmulan ng mga ninuno ng Pilipino? Okay? This will serve as your attendance for today. At mamaya, kapag magbibigay ako ng deadline, so ilalagay, yung inyong mga nilagay na comment ang mag-serve as your proof na kayo talaga ay nag-attend sa ating klase dito sa ating video meetings. Okay? So, mahalaga na sagutin ito ng seryoso at ayoko na sagutin ito ng parang binasta-basta lang at parang chinat GPT lang at dahil malalaman ko rin kapag kayo ay nagamit lamang ng chat GPT. So again, muli kong ipapaalala na sagutin ito ng formal, sagutin ito ng talagang pinag-isipan. Okay? Kung meron man kayong mga tanong, huwag mahihiyang mag-chat rin sa comment section o di kaya naman i-raise ito sa ating mga group chats dahil ako naman ay handang sagutin ang inyong mga katanungan. Okay? Yun lamang para sa araw na ito. Naway kayo ay nasa ligtas na kalagayan sa kabila ng masamang panahon. Hanggang sa muli at magkita-kita tayo sa pagbabalik ng klase. Maraming salamat!